Isinusulong ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang pagrepaso sa Oil Deregulation Bill upang puwersahin ang petroleum companies na maging transparent o bukas sa publiko ukol sa presyuhan ng gasolina. Samantala, posible namang ilabas na ng Marcos government ang desisyon ni PBBM kung babawasan na nga ba o sususpindihin ang excise tax sa krudo matapos ang pulong ng Pangulo kasama ang Uplift Committee ngayong hapon. Sa harap yan ng panawagan ni Senator Joel Villanueva ng epektibong implementasyon ng Fuel Excise Tax Law. Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Joel Villanueva matapos sumirit ang inflation rate ng bansa mula 2.4% noong Pebrero sa 4.1% nitong Marso, bunsod ng tumitinding krisis sa Middle East at ang epekto nito sa supply ng krudo. Sa pahayag, nanawagan si Villanueva sa ehekutibo ng mga malawakang solusyon, kabilang ang epektibong implementasyon ng batas ukol sa fuel excise tax na minadaling ipasa ng Kongreso noong Marso. Nitong hapon, pinulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang crisis group na Uplift o Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport Committee upang talakayin ang mga rekomendasyon ukol sa excise tax. Wala pang anunsyo ang Malacanang sa desisyon ng Pangulo. Samantala, isinusulong naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang pagrepaso sa Republic Act 8479 o Oil Deregulation Law of 1998. Sa panukala ng senadora, dapat i-unbundle na at isapubliko ang components o mga gastusin ng mga kumpanya ng langis, kabilang ang mismong presyo ng krudo at mga gastusin sa refining, processing at transportasyon, kabilang rin ang mga buwis, marketing cost at kita ng mga dealer. Anya, hindi pwedeng hulaan na lang ng publiko kung bakit mahal ang presyo ng gasolina. Mababatid na dekada nang ipinaglalaban ng transport groups ang tuluyang pagbasura sa Oil Deregulation Law na nagtanggal sa kapangyarihan ng pamahalaan na makontrol ang importasyon, distribusyon at presyuhan ng petroleum products sa bansa. At sa halip ay nag-otorisa sa petroleum companies na magtakda ng singil batay sa galawan ng merkado.